Nag-observe siya, pero nagpo-project simultaneous yung ano niya. Pero hindi niya na-obserbahan. Kasi grabe yung depravity minsan. So, ganun. Now, minsan, parang pangit tingnan, pero pag ginamit mo yung mga cards, nagkakaroon ka ng insight. Kasi may mga cards na minsan makikita mo mga angels yung nag-a-appear. Yung mga illustration niya, katulad ng ginagamit kong to, angel card to, angel yung nakikita mo. So, nakikita mo in a favorable light na messenger of light siya. Kahit ano man yung image, messenger of light yun. Kasi yung insight is equivalent sa light. Yung may namatay na part or yung shadow mo, bibigyan niya, i-extend niya yung light doon. So, ang tawag minsan nila doon is shadow work or yung parang kay Saint, ano yan, kalimutan ko na, hindi ko na masyado ginagamit, na Saint John of the Cross, Dark Night of the Soul, yun yung soul work, yun yung reason bakit ginagamit yung tarot sa sa meditation. Soul work yun, para ka nanood ng horror movie, fantasy movie, tinitingnan mo kung paano mag-fragment at saka mag-integrate yung self mo. Kasi yung dark side mo, yun yung nag-fragment na So, in my Father's kingdom, there are many mansions. Ikaw yung kingdom ni God. Nag-fragment ka, ang dami mong mansion. So, ganun, nag-fragment ka, naging psychiatric case ka. Well, dahil mild naman yon, hindi naman yon severe, so hindi ka pa ma-admit sa mental hospital. Pero matindi yun. Ganun. So, yung mga depravities natin, nakikita minsan sa activity natin. Saka yung isang reason din doon is commitment natin yun ng past life. Na kailangan ilabas natin yun para mag-progress yung soul natin. Or spirit soul. So, ganun. So, itong 72 cards ng tarot is, ang purpose nun is ma-integrate natin ng nag-separate na mga fragmented self natin. Kaya nga, sa Jewish practice, yung Adamus, yung first Adam, nag-fragment. Yung second Adam, inintegrate niya. So, tayo ngayon, yung role natin is to follow sa step ng second na Adam, Jesus Christ tawag natin. I-integrate natin yung fragmented self natin. Kaya nga, very fun yung ibang mga Jewish practitioners at Kabbalah na naka-integrate sa tarot. Kasi, key yun para i-integrate yung self natin. So, every card na bubuksan mo will tell something about sa fragmented self mo. Para siyang mansion. May self ka pala na hindi na reborn. May self ka pala na parang ganito. So, iba-iba yung design ng cards ng artist para iba-iba rin yung issue mo ma-address. Parang iba-iba yung therapeutic methods, iba-iba yung mga theories sa pag-therapy sa'yo. Kasi iba-iba yung issue, saka iba-iba yung way na pag-resolve. Pero yung encounter ko, ko sa research na yung journaling. So, minsan ina-advise na pag nag-read ka ng tarot or anything, mag-journal ka talaga. Kasi, babasahin mo yun ulit. Pero sa mga very advanced na, yung journal nila, yun yung mismo yung mga cards. So, ngayon, meron akong card na ginagamit, yung reverse cards. May positive at saka negative. Parang yin and yang na card. Na, ito yung good side niya, ito yung bad side niya. So, tinitingnan mo. Wala yung reverse card na ginagamit. Hindi rin ako nag-encourage na gumamit ng reverse card. Kasi, automatic yun na may reverse talaga yung mga cards na yan. So, hindi ko siya yung ginagawa ko minsan, sinasabihan ko lang na, ano yung nakita mo? Kasi hindi naman actually nag-read, nagpa-facilitate lang. Ano yung nakikita mo? Ano sa tingin mo? Tinitingnan ko kung yung nagpo-project na ba talaga yung mind. Ganon yan. Alam mo yung minsan yung example, yung pag marites ka, you tell something about the other person. Projection yun. Ganon siya. Now, hindi lahat ng information
na tungkol sa isang tao, projection na. Pag makita mo yung distinction ng projection at saka yung data lang talaga, magkaiba yun. Kasi parang ganito yan. Ano nakikita mo sa mata mo at ano yung nakuha na picture ng camera, magkaiba yan. Tingnan mo yung distance nila, magkaiba. Yung color na nakukuha nila, magkaiba. Ganun siya. So, kung hindi mo siya makita yung difference, malamang nagpo-project yung mind. Tapos, papasok yun. Manganganak yan. Manganganak siya. So, it's either na baka persecutor yung nature niya. Ganun. Yung matindi doon pag ang tawag dito, masyadong egotistic yung person.